na-measure, so lang. Amo niyang mga common nga mga parameters nga gina-measure natin sa process. Okay? So, of course, pH, di na siya pero may. So, later on, kung mag-work ka mo as analyst or process technician, matabo kita iya nga ma-measure ka mo sa pH. Bisan di ka mo sa lab, bisan sa production ka mo, usually ang production ga monitor ng pH. So, may pH meter man sa production. Lain pag ang pH measurement sa analyst sa lab. Okay? So, dapat familiar kung on how to measure pH using the available devices that we have. Next is conductivity. So later I will explain kung ano siya sa conductivity. And lastly, we have Brix. So si pH ng conductivity, ang ating sample, ang muna siyang tubig. So karon, magdoon ka kamo paano ang sakto nga sampling collection for tap water samples. So for this two, ang atong nga sample is tubig. For this one, ma-prepare ka mo ni sugar solution. That's why mayroon kang kalamay yung dala. So, materials and equipment, arrange sa activity sheets. So, we'll start with pH analysis. Review lang, Anay, before kita daan tapos-tapos. Let's review what pH is. So, pH is the ion concentration. So, again, basta may bracket, meaning sinait, concentration of a solution. Pero sa pinakahapos nga paagi sa pag-explicar sa pH, it just speaks about the acidity or basicity of our solution. So, review sa formula sa pH. pH is equal to the negative log of your hydrogen ion concentration. And, tapos pag review again, if we have a pH approximately equal to 7, then we have a neutral solution. Kung less than 7, that is acidic solution. If greater than 7, basic. Ano lang ang maximum na pH na pwede natin makakuha? pH 14. Okay? How about 0 na pH? Pwede bang 0 na pH? Hindi pa ko sure kung pwede ang pH na 0. Try nyo search kung pwede lang sa. Now, for today, you will be using a benchtop pH meter. So, mag siyang kaplastar dito. Nakatry na ka mo calibrate sine? Nakatry na? Sige. Ato may tatlo ka buffer solution. So, later, before kita magamit, i-calibrate na gina siya. Kasi ang practice is, basta gani, kumbaga kung mag-ubran ka mo sa ulihin, basta start sang chef. Kumbaga, pag sugod mo sang chef, ang idea, gidikan mo is to calibrate your instruments. So, calibrate kita, Anay. Kaisa lang sa sugod-sugod din. Before ka mo magamit sa inyong water sample sa pH meter, ma-calibrate kita sa pH meter. So, kamo matry karon ha, bulos-bulos ka mo sa, kumbaga may representatives lang kada group para mag-bulig calibrate sa pH meter. Now, if I look at the pH meter, amo lang yung parts na importante sa Apple actually. Okay? So, syempre sa instro, may mga parts pa din na may definition na sa ano na siya. But, pinaka-simple lang gusto ko madumduman sa pH meter, amo lang so you have the main frame of your pH meter and of course your electrode. So sa main frame, diri mga turumbukon, mga pilindutan, kag of course ang display sa pH na reading. Then you have your sensor, your electrode, diri nagaka-sense, di amo siyang ginasawsaw nato sa inyong sample, kay detect niya ang pH. Now, you have to be careful sa tip sa inyong probe because that's made of glass. So, amo na nga may hindi padala ta kamo soft tissue lang, kay karon pagka-rinse mo sa iya, i-tap mo lang na siya gently. Mademo lang kita liwat in case nga nalipat ka mo kung paano. Next, we have this one. Ari, wala niyo pa rin matry. This is the portable or the pen type pH meter. So, amo lang purpose ko for this activity is para ma-expose ka mo sa damo possible na mga measuring device na pwede kang dito. Kasi pwede nga amo to, pwede man amo ni. Now, when do we usually use this one? Kung ara kita sa site. Okay? So, kung on-site, ano mo analysis, bitbit-biton mo lang siya, di ba, galing na siya. Medyo, hindi siya ang iyang significant figures, ihatag, isa lang ka decimal, pero ito yung duma. So, mas accurate ko siya kung natawag natin sa significant figures. But we will see later kung ano kalayo ila readings. So, this is a portable or a pen type pH meter. Anong itsura niya? So, kung abrihan ka ni siya, ang mga niya, kung may glass siya na sensor sa dalong, so you also have to be careful sa pagtrapo sa hindi nga portion, kag ang sa babaw is ang display. So sound nyo lang na siya, then may display. We also have a calibration for this one. So, tunduan na kamo paano na siya i-calibrate dito. So, may duwa ka pH meters, ang mga ikumpara na natin ang ato nga reading sa ila. So,
So, what do we do? Anong ato no brahon gid subong? This is the overview sa ato no brahon. So, number 1, calibration. So, may members kamo sa group nga na-assign sa calibration, may iba niya nga ma-collect niya sa sample para makasave the time. So, now, how do we collect sample? So, for example, ang una nyo himuon, so this is your empty sampling bottle. Una nyo ginobrahon is to put label. Okay? So, sala na siya actually nga practice nga makuha ka ni sample, doon ang mapag-label mo. Or matimpla ka na yung mapag-label mo. Ang first good nga step, I think, ara na siya sa board exam question. Now, make choices. Ano ang saktong himuon? First good is to write a label sa inyo nga suludlan. So, butang mo label, empty siya, no? So, matabo, ang atong source is tap water, so meaning halin sa gripo lang. So, you have 3 bottles, meaning 3 ka locations ang inyo nga kuhaan sample. Pero hindi ang tuluparay ng gripo ha. Kasi dito lang kung makadto bala sa may dabla sa CR lapit, di ba? 3 na da ka gripo, dira lang kung makuha. Lain dapat halayuan ay isa dira, isa dito bisa may horror nga CR, dito sa may sa dorm ka mo bigos na nyo, basta yung anay locations, okay? Basta halin sa gripo. So, magkuha ka mo sample, ano matabo, abrihan nyo anay ang gripo, pagkubudon nyo lang anay, 10 to 15 seconds, pasigihon nyo lang tubod. Amo nga na siya later on when you collect samples sa industry. So, pasigihon nyo lang anay tubod, di ka man mag-collect. And then, 10 to 15 seconds, after sina, collect sample, gamay lang anay, i-rinse nyo, shake, ula. So, katatlo, rinse, kuha ka man gamay, ula naman, kuha naman gamay, rinse, ula. And then, ang ika-4, that will be your final collection. So, collect nyo, punon nyo siya, then isara. Okay, now, when we are dealing with water samples, may actually dapat as ASAP ma-analyze na siya. So, kita yung subungan lang natin, ng brown subungan kita manuway kaso. Pero later on, pareho sabi mag-experiments ka mo, ang water samples, kung mag-collect ka, especially for pH determination, dapat i-analyze na siya dayon. Kay samtang nag-tinirlawig ang imong tubig, may chance nga hindi accurate na ang pH niya mabasa. Nga base may carbon dioxide nga mabilin dire. Ano matabo sa carbon dioxide nga nabilin sa imong container? Ma-dissolve siya, may mo siya sa imong tunga tubig. Carbonic acid. Okay? So, since it is a carbonic acid, ano matabo sa pH? Ma-acidic siya, manubo ang pH. So, there could be inaccuracy sa reading. That's why, kung water sample kisa, pag kung di siya ma-analyze na yun, ginabutang dami sa icebox para ma-preserve siya somehow. So, may lang na, maximum lang na time na dapat, before sa nga time, dapat na-analyze siya. Pero sa inyo, wala problema, kasi i-analyze naman diri tayo. Hindi man kita ma-overnight diri for analysis. So, amo na siya. So, amo na ang for collection, and then after collection, i-analyze nila sa atin ng mga meters, or sa pH meter kag sa conductivity. Next, we have conductivity. So, si conductivity, it speaks about the concentration of ions in our solution. So, again, si pH siya, specific siya sa ion, hydrogen, ion. Ang conductivity basta may ions sa imong solution, ma-measure na siya sa conductivity meter, makahatag na siya values or reading for conductivity. Now, usually, ang conductivity, gina-measure natin sa industry, especially tanan may industry nag-involve sa process, water. Ang tubig, ginataksan, gina-terme, conductivity. So, that's why it's good nga makapractice na kamusubong ka lang agad kung paano magbasa conductivity sa conductivity meter. So, anong ginahatag pagit sa aton ni conductivity? Ginahatag siya sa aton idea on the amount of total dissolved solids sa aton niya sample. I think kung mag-dissolve ang salt or mag-dissolve ang solid, anong naka-form sa inyong solution? You have, kung magtunaw ang salt, anong nga dala sa inyong solution? You have, di ba? So, may NaCl ka, ano matabo dala? Naga-ionize, naga-dissociate siya sa tubig, di ba? So, you have there positive ions and negative ions. Ang inaka-ions, unang i-detect ni conductivity. So, because of that, makatag siya. Ay, taas, meaning kung taas conductivity, meaning damo man ang total dissolved solids or TDS sa aton nga sample. Pero may mga iba na ginabaligya, ang TDS na gidyakadaan, ang mga ninitsura na TDS meter. And anong unit natin for conductivity? It's S, or Schimen. Okay?
Schimmel. For our device, ang iya nga ginahatag na conductivity unit is micro-Schimmel. Okay? Ano yung itsura ni conductivity meter ni benchtop? Pareho lang, magkaisahan na ilang sila sa pH meter. So, pareho lang yung itsura. So, of course, may halaman siya sa mainframe, but may halaman siya sa probe. Ang iya lang iya galing na probe, hindi ka siya yung glass, though metal nga rod. So, hindi ka masyado makulbaan sa buka. So, hindi siya mabuka, kasi metal ang punta sa electrode sa benchtop conductivity meter. So, parang makita nila. Now, this is a sample data table of what you will be measuring. So again, top source, tatlo ka top sources or locations for your samples. For the pH using benchtop, yan siya, you will be calculating the mean and you will also be calculating the standard deviation. So hindi na kinanglan na manual ang standard deviation ng pagsuma, pwede lang kang magamit sa Excel. So butangan nyo lang kung diri values. Amuman for the pen type, so tatlong nga trial. So hindi ka tatlong nga trial na, so being sa beaker mo nagula ko sample, katatlo ko lang siya i-sausaw. Hindi pag isa, ula naman, buo naman pag mga sample, sausaw naman, ula naman pag uga, sample. Tatlo bigyan ka repeats for tatlong nga trials. Okay? Amuman, mapakamumin ka standard deviation. May formula niya siya sa Excel pakitao na lang, search na lang siya. Next we have the bricks. So, medyo tungaon yun yung members kay para that's it, kami matapos. So, kasi na nag-start kami mga 9:30, mga 10 na kami nakasugod yun. Nag-end kami 12 yun. So, kung di mag-gusto sabi mo, ihan, tungaon yun yung members. Next, you'll be having the bricks. So, bricks or degree bricks is, usually, mapatian natin si bricks kung ang aton nga solution has sugar. So, bricks ang Coke, bricks sa sugar cane juice, but ang actual nga definition sa bricks is it's the percent by weight of the soluble solids in your aqueous solution. So meaning, hindi lang dali for sugar. So generally, it's for soluble solids. Pero usually, ang bricks ina-apply for solutions containing sugar. So, amo nang naanaran na lang. Parang sa kalamayan, sa central, bricks na sa Coke, sa soft drinks, sa bricks man for regular measure. It is often used in solutions containing sugar and water, hence, okay, the bricks scale is often referred to this. So this is degree bricks is equal to the mass of sugar divided by the mass of your solution times 100. This is our formula for, ano pa use yung formula? It's the same formula sa percent by mass or percent by weight. Okay? So that if you have 10 degree bricks, meaning is na you have 10 grams of sugar sa 100 grams of your solution. Or in percent by mass, pila? 10%. Okay? Now, anong gamiton yung subong for measuring bricks? We have 3 devices na gamiton subong. Number 1 is the hydrometer. Nakagamit na kamo niya, di ba? So, recall na niyo sa inyong pinapakubra sa basic instrumentation. Now, si bricks hydrometer, paano siya sa atin makahatag bricks? It's because of the difference in specific gravity or density. Okay? So, since na inong yung specific gravity sa tubig, using this formula, pwede kita maka-solve sa bricks. Okay? But, sa industry, actually, may ara na yung hydrometer na bricks na yung diretsyo ang ginabasa sa diribalao. Bricks na yung diretsyo. Galing sa subok ang available lang sa aton, ang kaya lang mahatag is specific gravity. So that's why kinanglan pa rin natin yung nga formula. Over ano na? Next, we have a handheld bricks refractometer. So, muna siya. It looks like a telescope. So, later, itudlo ko ni sa isa sa inyo, kada grupo, kung paano niya siya gamiton. So, the basic parts are this. Ang importante lang yan is the eyepiece and the prism. Okay? So, ang nakatabo sa handheld refractometer, mamutang din sample, so dapat may light source. So, dapat yung kasanagan siya sa suga. And then, malingling ka mo diri sa eyepiece. Sa sulod diri, makita nyo lang nakaroon kung magamit na kamo. May ara, wala ka din sa manubsor eyes, no? Kasi maglat na na, tabalaha.
Kaya rin siya mga kurit. So may mga graduations na dire which will give us the bricks reading. So amo ni paglalisanay nyo karon kung pilagid ang value sa inyong bricks nga report. So as much as possible, tanan dapat makabasa sini kiti is alam ka mo makagamit sini. So dapat maka-familiarize nyo gid yourself sa paggamit sini. Next, we have the digital. So, ariya, hapos lang niya. So, this may be familiar to some nga nag-skills competition. Pero wala ko naging paggamit sa nag-skills. Ginagamit ko rin siya sa facilitators. So, this is a digital bricks refract. Karon, tuduan ka man ka mo kada group kung paano niya siya magamit. Pero hapos lang niya siya, kay ihatag niya na yung direksyon. Hindi na kamo yung maglalisanay sa mga upod sa grupo kung pila ang basa. Kaya ihatag niya na lang diri ang reading for bricks. Okay? So, this is a simple yet very useful device. So, anong matabo? Ay, you have here the sample well, tarot dito ko na sa kada group, and your display. Okay, so what will you be doing is, so may kadto ka mo, ang hydrometer, I think, isa lang ika-trial ng atong mausap, kay June tayo ng atong sample. So, isa lang ka-trial for the hydrometer, tatlo ka-trial para sa duwa ka device. So, ano matabo? You will be tasked to prepare, so magpreparar ka mo 1 liter of 25.5 degree bricks. So, makalculate ka mo, anay, kung pila nga kalamay ang tinanglan ninyong tunawon sa specific amount of water para makaprepare sa 25.5 degree bricks. And then, i-check natin using the 3 different devices kung ano ka mo kalapit sa 25.5. Okay? So, dito maka-expect niya ang iban para sa hindi na nakurbaan sila kayo medyo layo. Yet, again, may mga differences, may mga variations sa reading nila kung may kailain sila na device. Okay? And then, sumahon ninyo ang percent error. So, again, ang target natin is mapagamay ang, kung gamay ang percent error, meaning tsakto gid ang inyong pag-timpla sa inyong 25.5 degree bricks solution. So, percent error, paano sumari ang diring formula? And take note, di ba, mag-prepare ka mo 1 liter. 500 ml sina, i-save ninyo kay para sa fermentation. Ang inyo lang na sample for analysis sa diring ng tatlo ka device is 500 ml. Okay? So, tukaon nyo lang siya ang bilid, ipag-i-analyze, ang 500 ml mo lang nang i-analyze ninyo. Okay? So, pasunurod ko na lang tayo sa next na obrakol, which is fermentation. Ibunta na lang discuss. Okay. So, again, ano siya? Medyo simultaneous, medyo sige kita para next week, may sample na kita for alcohol distillation. So, we have for lab activity number 2, we have ethanol production from sugar solution. This is first part. So, tunga pa lang ni. Kaya again, ang tunga, ma-distill kita next week. So, ang atong gidyang na target, kagatong ginaklase sa unit operations is distillation sa ethanol. So, ma-distill kita ethanol. Amo nang gina-compute natin, wala ta ka example, get ethanol no pag tubig. Pero, ang calculations involved will be the same formula nga na discuss natin sa distillation na topic for unit operations 3. Then what will happen is i-compare natin ang inyong actual yield sa theoretical yield. So, patas-taas ka mo yield. So, ang first step, before kita makadistill alcohol, so again, ang para sa UO lang alcohol distillation lang tani. Galing, wala pa kita alcohol. So, you will first be doing fermentation. Naka-fermentation ka mo sa iba ng subjects? Wala pa. Sa high school. So, naka-obra na ka mo wine. So, i-recall mo na siya, subo, obra ka mo, i-ferment ninyo ang sugar solution. So, review lang kita kadali with fermentation. So, again, for ethanol production, we have 2 major steps. Number 1 is fermentation. Number 2 is distillation. So, later on, kung maka-OJT ka mo, kung ibang sabi maka-OJT sa distillery, sa mga ethanol distillery plant, may 2 na ka major department sa production. We have the fermentation and distillation. So, subong, brahon talangan is fermentation. So, again, when we say fermentation, it's the conversion of sugar into alcohol and carbon dioxide by the action of enzymes from the yeast. So, that's why may dala ka mo subong yeast. So, what happens during fermentation?
This one, ano siya gani? C12H22O11. This is your, ano siya? Glucose. Glucose na siya. That is sucrose. Ang table sugar ninyo is sucrose, ha? Hindi na siya glucose. So, ang sucrose, this one, ano itong, di ba, matimpla ka mo 25.5 degree. So, meaning you have sugar and water. So, ano siya? So, ang water, kag sugar, pinanglan, para maka-ubra kita anay sa, ano ni siya yung subong? Glucose, correct. By the action of the enzyme invertase. So, sa gani, ang punta, ASE, enzyme na siya. Usually, ha? Okay? So, invertase. Halin si invertase, halin sa yeast. So, i-release na siya ni yeast once nga nagsugod na sila kaon sa halaman. After na may glucose na, ang ini na glucose, by the action of zymase, which is again, still an enzyme, nadiin naman halin si zymase sa yeast man gyapon. So, ang ini na glucose, i-convert niya into 2 moles of ethanol and 2 moles of carbon dioxide. So, ang overall balance reaction is this, para sa dalaw. So, sugar or sucrose plus water is equal to ethanol plus carbon dioxide. Again, by the action of invertase and zymase. Some important terms ng anay. So, number 1 is worth. Okay, so this ang worth mo as a person. So this is ang worth sa context ng unit operations. It's a mixture or solution of molasses and water. So sa atong yung case galing, wala kita molasses, sugar lang ang ako niya ginpadala. So sa distillery, ang raw material gid is molasses ka tubig. Ang source nila sa sucrose is molasses. Okay? Kaya kita yan, diretsyon na lang kita sa kalaman na kayo masapos pangitao ng kalaman. Then we have beer. Now, ang beer sa context ng distillation is not the beer that we drink. Okay? Kaya ang beer yung ginainom natin nga food product, may malt na siya nga flavor. Dili yan, magsilip kita beer, amo na siyang nag-agi na sa fermentation. So, dara sa likod, may ara na ang kagina nga section, may mga word na sila, maging butangan yeast, yung nagamatangat na produce ang alcohol. Basta gani may mixture ka na sa alcohol, sa mga nabilin na kalamay, pag tubig, that is already called as beer. So next week, 1 week after today, you will be having a beer. Okay? Tapos ang ginaka beer, amo na siyang i-distill natin ng alcohol para ma-purify natin ang alcohol. Now, paano mabalaan kung mauntat na ang fermentation? Number 1 indication, wala na sang gabukal. Ano nang gabukal-bukal, Ana, how in the first place? It's the carbon dioxide na nagpa-form sa reaction. So, mabalaan mo nga nag-trabaho gid ang imo nga yeast kung may bukal-bukal ng imo nga wort or imo nga beer. Now, paano naman mauntat? Wala na nagbukal, meaning nagkalaluya na ang imo nga yeast nga, amaluya sila kay ang alcohol, subos nila. Ang alcohol na na-produce nila, or ang alcohol na na-produce because of their enzyme, amuman ang alcohol nga mapatay sa ina. Okay? So, ma-intoxicate sila sa alcohol and actually poisons the yeast and will start the death of the yeast. Okay? By the way, ang yeast is a fungi. It's a microorganism. So, hindi siya bacteria, fungi siya, pero palido sila nga ara sa microorganisms niya, mga branch or family. And again, para ma-purify natin ang alcohol na na-produce, your beer, after 1 week, will undergo distillation. So, dili kita matapos kung ang theoretical yield lapit sa inyong actual yield. Sige. Now, overview lang ang isang steps. Araman na siya sa inyong activity sheet sa ikaduha. First is sterilization sa inyong fermentation jar. So, ang inyong mga botelya sa tanduay, kasi baho pa na, kasi pag-ulang nagamit, di man. Ang inyong botelya ay na, before siya natin gamiton, of course, hugasan ninyong hagunan, kag-sterilize natin. So, subong may ginapainitan na ito nga tubig. I-plaster nyo siya na pasuli ang bakba, baliga, gapa mo na siya sa dalog sa ng palaka o sa pot.
So nga, akin ang lang nato natin sterilize ang ato yung fermentation jars before we do the fermentation. Para ma-avoid ang contamination nga ahaw. Ano kitang gusto nato mapatay kung ga-sterilize kita? Bacteria. So ano ang matabo kung may bacteria nga kumbaga wala na ano matabo kung wala nato na sterilize aton yung botelya kag may mga bacteria nga present dira. It will create molds, okay? It actually creates competition. So, imbes na ang yeast lang ang may karapatan sa sugar, hindi butang nato sa solution, this time, may kakompetensya siya ng mga lain nga bacteria. Kag ano ang negative nga effect kung may mga kakompetensya sa mga bacteria? Pwede siya makahatag, okay, correct, manubo ang yield. Also, it can lead to the production of undesirable products or your impurities. So, ang impurities, tinatawag na siya natin sa alcohol, no? Tinatawag na siya natin ng congealants. So, these are the impurities sa inyong alcohol. So, hindi natin gusto mamay damo impurity ang natin niya alcohol. Ang mga aldehydes, hindi na siya natin yung desired product. Ang methanol, pinakabawal, gid nga may methanol ang alcohol, especially for drinking na alcohol nga how. Anong gakahimo sa methanol sa lawas? It can cause, it can cause blindness. Okay? So, wala siya. Next is preparation sa yeast slurry. So, para madirang instructions, buhigon nyo anay ang inyong yeast, butangan siya gamay na tubig, tapos yung ginadunot gamay para ang cells mag-open for possibilities. Okay. Next is, i-mix nyo na ang inyong sugar. Ito nga 500 ml na sugar solution. I-mix nyo na to sa inyong yeast slurry. Butang nyo na siya sa inyong fermentation bottle. And, i-allow natin nga mag-ferment siya for 1 to 2 weeks. Sa ato nga case, 1 week lang. So, nagtawon natin nga alcohol yield next week. Okay? Sige, so mula na siya. I will be sending this one. Go over the activity sheets. Pwede na pa makasubo. So, ang iba